Hay nako, isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo mga kagaginatics. Ito na naman ang isang solo episode at pag-uusapan lang naman natin ang tungkol sa ating inner child. At ang title nito ay Gagi, yung inner child ko. At pag-uusapan natin yan after this unnecessary oh baby. Alam kong may jowa na siya. Pinabayaan na nila ako. Gagi Podcast. Podcast! Gagi Podcast. Gago pa ako. Malamang. What's up mga Gaginatics? Welcome to Gagi Podcast with your host Linus. Eto na naman. Solo na naman tayo. Ewan. Parang namomotivate ako na-excite ako nape-pressure ako na kailangan kong gumawa ng episode. Pero okay lang. Kasi para sa akin, wala. Masaya lang akong magsalita. Ganon. Gusto ko lang magsalita. Gusto ko magsalita. Parang ganon. So, by the way, mga Gaginatics, kamusta kayo dyan? Sana okay naman kayo. Ako, ano bang ginawa ko ngayong araw? So, ayun. Pagkagising ko sa umaga, late na pala ako natulog. Like 4 in the morning. At nagising ako ng 10 a.m. Kasi, pangit naman kasi kung off mo naman, tapos di mo pa kukumpletohin yung oras ng tulog mo, di ba? Parang pangit naman yun, di ba? Pero pangit din naman yung gigising ka ng almost kalahati ng araw yung nawala sa'yo, di ba? Parang pangit din naman nun. Kaya, ang pangit talaga doon, yung natulog ako ng 4 in the morning. So, sorry po, kasi po ako isang gamer at napasarap lang yung laro namin ng mga kaibigan ko. So, yun, shout out sa kanila. We had good games. Yun lang yun. GG sa kanila. So, yun nga, pagkagising ko, ano bang ginawa ko? Nagtupi ako ng mga nilabhan ko. Yung nilabhan ko siya nung yesterday pa. Tapos, tinupi ko siya ngayon lang. Ganun, sa sobrang puyat din. And then kasi kahapon pala pickleball na naman kami na mga kaibigan ko. Pickleball. Yung pickleball, guys, kung gusto nyo malaman yung tungkol sa pickleball, di i-google nyo. Joke lang. Meron na yan meron na sa YouTube. Search nyo na lang ang pickleball kung paano siya laruin. Alam ko meron na sa Pinas, nagsimula na rin siya. So, check nyo guys. Magandang laro yung pickleball. Parang pinaghalo siya ng lawn tennis and then ping pong. Kinumbine mo. So, meron kang lawn tennis court pero medyo maliit lang. And then, ang paddleboard mo ay malaki-laki sa ping pong yun. And then, yung bola is medyo malaki rin na kasing laki ng hindi, mas malaki pa sa tennis ball. Pero, plastic siya. And then, may mga butas. So, parang ganun. So, maganda siya guys. Try nyong panoorin sa YouTube kung paano siya laruin. And then, maganda siya, promise. So, isa na siya sa masasabi kong sport ko. Yun lang naman. Tapos, ano pa bang nangyari kanina? So, ayun na nga. Pagdating ng hapon, sinundo kami ng kaibigan namin. Kasi nga, iso-surprise namin yung isa naming kaibigan ng pangalan ay si Keld. Keld,
happy birthday. Alam ko, la, props kay Thea kasi siya yung nakapag-isip nito. And then as in lahat kami nakikipag-cooperate na para lang sa araw na to. Yun nga, hindi ko siya sinadya ko hindi i-greet si Kel kahit nung umaga pa lang nung birthday niya kasi nga yun nga isa-surprise namin siya. And then yun nga nung sinundo kami alam lang niya mag-fishing kami pero di niya alam na may mga taong naghihintay na dun sa picnic place na yon. Yung ang tawag ng lugar na yun ay Twin Lake Park. Twin Lake Park ba yun? Ayan. Twin Lake Park. And then dun nga pagdating namin doon, nagulat siya syempre kasi di niya alam na most ng mga kaibigan niya ay nandun. Parang ganun. Yung iba lang hindi kasi nga may work, double sila. So, hindi sila nakasama. Pero, yun, nagulat lang siya na hindi niya nakutuban. Kasi magaling si Kel sa makakutob kung may setup or something. Pero yun, hindi niya nakutuban na may plano para sa birthday niya. So, Kel, happy birthday. Paano ko ba sasabihin to? Yun, syempre, kahit ilang taon pa lang tayo magkakilala, marami akong natutunan sa'yo. And then, thank you sa friendship din, Kel. And, ano pa ba? I love you, brother. Thank you. Hi. So, ayun na nga. Kakauwi lang namin. Nag-inuman. Ang ginawa lang namin doon sa picnic ground ay nagtugtugan, kantahan, tapos sayaw-sayaw konti, inuman, kain. Damn, yung pagkain namin kanina. Ang sarap. I love Filipino food talaga. Pansit. And then, may lechon kawali. And then, parang may, parang style na pork belly siya. Pero, alam ko, binik yun eh. Or grilled. Parang gano'n. Sarap. Oh my God. Chop suey, meron din. And then, kanin, syempre. Rice is rice. So, ayun, nangyari nga ganon. Ano pa bang kinain namin doon? Syempre may mga drinks like Coke, Sprite, pineapple juice para daw sa sa mga may high blood na. At so ayun, ano pa ba? Yun, like may cake at mayroong gelatin. Alam ko mayroon pang isa eh. Posibleng hindi ko makalimutan yun. Pero sige, yun lang muna. Tapos yun nga. Tapos nag-fishing din yung iba. Kami inuman, kwentuhan sa mga parang kanya-kanyang parang kanya-kanyang usap-usap sa time na yon. Pero lahat masaya. Lahat masaya, lahat nagse-celebrate para sa birthday ni Kel. And then, yun nga, nung umuwi na, ang ganda ng gabi. Ang ganda ng gabi kasi habang nagliligpitan kami, patugtog kami dyan. Napakalakas, lahat nagkakantahan. Hindi na, para po alam nyo kung ano po yung mga pinatugtog katulad ng Stupid Love. Nang ma-inlove ako sa'yo, akala ko pa ibig mo ay tunay pero hindi nagtagal lubos nito ang tunay mo na kulay. Ganon. So, yun nga. Kaya ni-record ko to. Ni-record ko din to para lang para kay Kel din to. Yun. Pero syempre, hindi yun yung topic. Gusto ko lang i-greet si Kel ng happy birthday, Kel. And then, eto, bago simulan natin yung topic, sorry sa mga listeners or sa mga viewers natin dyan na kung makikita nyo po yung past 2 episodes natin nakasama na nakakolab ko sila ang PMP Boys, The Original Podcast at si Tito Peel.
So, sorry dahil yung audio ko ay napakapangit po. Kasi po, meron pong nangyari sa aking audio interface. So, nag-give up na po siya at wala po akong alam kung ano gagawin. Kaya ang ginawa ko po nun ay bumili po ako ng another audio interface. Same brand like Focusrite. Pero this time po, isa na siyang, ang tawag na sa kanya ay Vodcaster 1. Kasi ano lang, di ko pa kaya yung 2. So, yung 1 muna. At ito, kung maririnig nyo, sabihin nyo guys, kung comment nyo kung maganda yung audio ngayon. Kasi tinatry ko siya ngayon. Sobrang ganda niya. Focusrite Vodcaster 1. Hindi po siya sponsor pero para sa akin ngayon, satisfied ako kasi ngayon pa lang ang ganda ng niya, features niya like may auto gain. Kunyari, hindi mo mahanap yung gain mo, pwedeng yung mismong software na lang, yung Vodcaster Hub na lang. Vocaster pala, hindi Vodcaster. Vocaster, sorry. Focusrite Vocaster 1. Yung Vocaster Hub, may pipindutin ka ng auto gain tapos within like 5 seconds, magsasalita ka pag pasalitain ka niya tapos siya na mismo yung mag-adjust para sa'yo. Yun. And then you can choose yung enhancement ng boses mo. Meron kang 4 na pagpipilian. Yun yung tinatawag na radio, clean, warm, and bright. So, yung pinili ko ngayon is radio. Ewan ko. Maybe siguro gusto ko lang magtunog radio yung boses ko. Kaya radio yung pinili ko. Let's try. Wala namang masama doon. So, I'm back guys. So, sana okay. Guys, paki-comment naman po sa baba kung maganda yung audio. Okay na kahit pangit yung episode. Basta ang gusto ko lang malaman is maganda ba yung audio para sa inyo. Yun lang. And then, ano pa ba? So, hanggang doon na muna tayo. Doon lang muna tayo. Punta na tayo sa ating episode. So, ang pag-usapan natin nga is about our inner child. And ang title nito siguro ay Gagi, yung inner child ko. So, yun yung title. So, babalikan lang natin yung batang ako. Yun. Siguro makaka-relate kayo kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang inner child, di ba? Tapos, kung nasa na ba siya ngayon, masaya ba siya ngayon? And yun, kukamustahin lang natin yung batang ako. Parang ganun. Simulan natin. Nung bata ako, kasi nung bata pa ako, by the way, may kakambal pala ako guys. So, syempre, dito sa kwento ko to, isipin nyo na lang, lagi kami magkasama, parang ganun. So, kasi kakambal ko nga siya. And nung bata kami, very close kami. So, nung bata ako, /kami, kami yung tipong pinalaki na hindi childhood pa. Kami yung batang pinalaki na hindi palalabas ng bahay. So, yung father namin noon, binilhan niya kami ng family computer. So, lumaki kami as an early gamer. Parang ganun. Kasi lumaki kami sa family computer which is, ang game nun is Super Mario Bro. And then Bomberman, Teenage Ninja Turtle, tapos Tank City or something like that. Yung may mga halat na, tas yung mga games na may mga 2-player, yun yung mga kinalakihan namin. So, hindi kami palalabas ng bahay. So, wala kaming experience ng laro outside. Meron din naman, pero ang kalaro ko lang kasi yung kapatid ko. Or sometimes pag bumibisita yung mga pinsan ko,
Yun lang yung mga kalaro ko. Dati kasi bihira ako bihira ako magkaroon ng kalaro na kapitbahay namin. Yun. Nagkaroon kami ng kalaro ng nakapitbahay namin. Yung talagang larong-laro, ma-experience mo lahat ng ng laro, any kinds of laro sa labas nung like fifth grade, fourth grade, ganon. So, ganon nangyari. Yun na nga. So, kami ang batang nasa loob lang ng bahay. Literally, ganon. And then, interest namin, yun nga, maglaro ng computer games. Interest namin nun. Yung mother namin nun, lagi kami binibilhan ng action figure. Di ko makakalimutan. DC, action figure yon. Nung panahon na yon, for sure mamahaling yon. Pero I don't know right now kung nasaan na yon. Kasi yung lola ko nun, nung lumaki na kami, parang nag-declutter siya at di ko alam kung ipinamigay o itinapon na niya. Ganun. So, ay, sana. Di ko alam kung nasaan na yon. Sorry. Sorry na lang masasabi ko dun sa laruan na yon. Sana may nakapulot sa'yo, sa inyo, at nalagaan kayo ng mabuti. Yun, tas nung, yun, ano pa bang interest namin nun? Kumain. Kaya kami po ay batang malusog. Sabi nga nila, pag mataba ka daw, pangit daw pag sinasabing mataba, di ba? Nakakasakit. So, ang dapat sabihin sa'yo, pag sinasabihin ko, uy, taba, ang dapat isagot mo, hindi ako mataba, malusog ako. Yun. Ganun yung nga tinuro sa amin nun. Sa, ano pa ba? Ano pa to ha? Early days. Early ano pa to? Parang, ang taon, ano pa lang kami nun, mga 4 to 7 years old. Ganon nangyari. Then, pangarap ko noon, nung bata pa ako, di ko makakalimutan yun kasi, alam mo naman, uso pa noon yung sabing sol-sol. Yung, di ba kasi pag nag-graduate ka ng kinder, meron yun yung papakilala mo yung sarili mo and then you will say, when I grow up, I want to be this, blah, 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 blah. So ako noon, nagpakilala ko. Hi, I'm Linus Luis Toriano. And when I grow up, I want to be a doctor. Doktor po ako, pero tingnan niyo po ako ngayon. Sa food industry po ako napunta. I don't know. Talagang di mo pa kasi talaga masasabi kung yun talaga yung pangarap mo paglaki mo, di ba? So, nakakatawa lang. Tapos, nung lumaki na ako, yung, siyempre, pero bata pa rin to. Kasi, early, fourth grade to sixth grade, nakilala na namin ang PlayStation 1. So, binili kami ng mother namin ng PlayStation 1. And then, doon na nagsimula ang pagiging totoong gamer mismo. Di ko makalimutan nun. Di ko alam kung anong nakain namin ng kakambal ko. Pero may isang game na talagang invested kami doon. Which is yun yung Final Fantasy 9. So, nung panahon na yun, hindi talaga namin alam kung anong klase yung game na yun. Pero nung nakita namin sa LCC noon, LCC pa, sikat pa yun ng LCC noon. Isang mall po yun sa Bicol. And then, nung nandun kami sa toy store, pupili kami ng game, nakita namin yung Final Fantasy 9. Guys, dito, noong panahon na yon, talamak pa. Kahit sabihin na nating mall center yan, talamak pa rin yung pirated. So, yung nabili namin na Final Fantasy, for sure, pirated yun, nabili namin. Pero may kamahalan na rin siya. Kasi umaabot siya ng, I think,
less than 500 pesos. Before, 500 pesos is too much already. Sa isang game, oh my God. And ano na kasi siya, 4 na CD. So talagang, oh my God. Ang mahal nun. Pero ewan ko, but yun yung pinili namin and then we tried to play it. And then, wala. And becomes history. As in, gusto namin lahat yung larong yun. Level up games po kasi siya. Kailangan lumakas yung characters mo para lang matalo mo yung mga kalaban. Parang ganun lang naman yun. And then, ganda ng storyline, and then, yung mga, kasi, lumaki ako ng family computer, so makikita mo naman na 8-bit pa yon. Sobrang liliit. Pero this time, kasi yung PlayStation 1, parang nag-upgrade siya, hindi na siya 8-bit. Medyo maganda yung graphics niya. So talagang nagustuhan namin ng sobra yung larong yun. Natapos namin yun, not only one, but twice. Yung kasi ang ginawa namin nun, kung hindi ako nagkakamali, nung natapos namin yung game na yon, inulit namin, pero this time, may mga tinandaan na kami kung saan namin makukuha yung gamit na yon, parang ganito, para alam na namin. And then, syempre, manonood ka rin, magbabasa ka rin sa internet kung ano pa yung mas maganda. Para makompleto mo lang full stats of the game. Parang ganun ba? So, ganun yung kabataan ko. Talagang hindi kami palalabas. At nabuhay ako sa panahon ng PC games era, which is Counter-Strike. Yun. And then, di ko makalimutan is Yuri's Revenge. Talagang, para sa amin, yun yung talagang laro. As in, gustong-gusto namin noon. Uy, nung bata pala kami. Di ko alam, pero gusto namin ng wrestling. Manood ng wrestling. So, panahon ni The Rock, Stone Cold Steve Austin, and then, sino pa ba? Yan, yun mga ganun. Hanggang sa, nawala yun, pero bumalik ng high school. Nung high school naman, doon na yung Attitude Era na ba yun? Yun? Yung kay John Cena. Doon nagsimula, and Evolution, Triple H, yun na yung sinasabing prime ni Triple H. Which is, galit na galit ako dati nun kay Triple H. Pero ngayon naintindihan ko na, so, ang masasabi ko na lang ay sobrang galing niya as a wrestler. Parang ganun. So, yun lang. Nagbago yung interest ko nung lumaki ko. Ang interest ko na po ay magka-girlfriend. Joke. Joke lang, guys. So, nung high school na ako, ano bang hilig ko nun? So, kahit pala nung bata kami, mahilig na kaming kumanta ng twin brother ko. We're on to music. Para sa amin, music is life. Parang ganun. Until now, para sa akin pa rin naman, music is life. Pero, mas gusto ko ng podcast. Parang ganun. Pero, yun nga, high school, sumali ako ng choir. At, ayun na. Ito muna, balikan muna natin pala. Nung bata kami, like, fourth grade namin, sumali kami ng choir ng kakambal ko. And then, practice kami ng practice. May sinalihan kami kasing contest ng GMA 7. Guys, pakinggan nyo po ito guys, kung sino man po nakakilala. Sana mag-message kayo sa akin. May gusto lang akong mga makilala na nakikinig ng podcast. Ito. Kwento ko sa inyo guys. Ito talaga. Meron contest yung GMA 7 na SOP. Sobrang okay pare. Which is ang title nun ay Feel the Glow of Christmas. So nag-compete kami. Ang school namin nun is Iriga Central School. And then nag-compete kami. Division.
So, sa Naga kami nung nag-compete. Ang dami namin, sobrang dami namin nag-compete. At ang mapipili lang doon ay 2, which is isa sa kami sa napili. And then may isang grupo pa. And then nag-move na kami sa semis. Parang regional. Yeah, regional. By region. So, sa Lucena yun ginanap. And then kasama namin yung isa sa mga nanalo din dun sa division, and then regional na kasama namin sila. And then nanalo kami dun at nag-advance kami sa grand finals at pumunta kami sa GMA 7. The best of my childhood memories. Punta kami ng GMA 7. So, 5 na lang kaming contestant nun. So, we present the Southern Luzon. So, yung choir namin na Iriga Central School choir, present namin Southern Luzon. So, may kalaban kami from Butuan. Kalimutan ko kung anong school. Tapos, from Tugigaraw. And then, isa sa St. Teresa's College. Yon. Tapos, kalimutan ko ng isa. NCR. Ano ba? NCR, yun. Isang NCR pa. Kalimutan ko kung ano yun. Pero, guys, kung naalala nyo, kung sino man yung nakikinig ng podcast na sumali sa, ano na yun, sa competition na yun, please comment down below. So, yun po. Ulitin ko, ang pangalan po nung contest na yun, ng competition is Feel the Glow of Christmas. Ang kumanta pa nun dati si Julina Magdangal. Yun. So, bigyan ko yun ng line nun nung Feel the Glow of Christmas. Like, feel the glow of Christmas, live its meaning in your heart. Jesus spawns a love alive and save us from the dark. Feel the glow of Christmas and remember where it started. Joy and peace begin inside your heart. Ganon. Yun lang naman. Wala na yung boses ko dati. So, ganon lang po. And then, yun nga, natalo kami noon, pero ganda ng memory kasi nakakita ko ng mga artista. First time ko makita sa TV. Naputok ang makeup. So, ang ganda ng experience. Free food. Di ko makalimutan nun, ilang araw kami nagstay sa hotel. Isipin nyo, ang dami naming school, di ba? 5 school yun. Tapos, each hotel room ay ilan ba? Let's say, 4 na bata ang tutulog dun. So, sobrang dami talaga. At yun, first time kong makano din sa hotel, makasakay ng elevator sa hotel, maka-experience ng hotel. Ang pangalan ng hotel noon ay hindi ko makalimutan ay Westin Philippine Plaza. Westin Philippine Plaza. Yun yata yun. Western Philippine Plaza. Yun yata. Correct me if I'm wrong, guys. Yun. Tapos, yun lang. Childhood memories ko. Yun ang di ko makakalimutan. Hanggang ngayon, di ba, naalala ko pa. Pero, syempre, habang tumatanda tayo, medyo nakakalimutan natin na. Very light lang. Yun. Funny childhood moment na funny childhood moment ko noon, ano ba? Siguro, kasi hindi ako hindi pa ako yung nagpapatawa sa mga barkada, parang ganun. Hindi naman ako ganun. Tahimik lang talaga ako. Kung magkikwentuhan tayo. Pero hanggang ganun lang yun. Wala nang iba. Embarrassing childhood moment ko naman nun. Sumuka ako. First grade, sumuka ako. Di ko alam. Bigla ako sumuka sa upuan ko. Yun lang nakakaya, no? So, nakakaya yun.
first grade. I don't know kung anong nangyari. Nakalimutan ko na. Parang wala naman akong sakit. Ewan ko. Pero ganun nga. So, yun nga. Lumaki na tayo. Lumaki na ako. Nagkaedad na ako. Pero yung height ko dati pa rin. Pero wag ka. 5'3" is the new handsome. So, yun nga, adulting na versus inner child tayo. So, nung college ka, focus ka lang sa studies mo, syempre, andun din yung pagsasayaw kasi na-discover ko nung high school ako na marunong pala akong sumayaw. Kaya yun, sumali ko ng intramurals. Every intramurals namin nun, like, start second year high school ako noon until fourth year high school. Sumali ako ng cheer dance competition and we got a grand slam. Like 3 years straight. Panalo kami. So, yun lang. Proud lang. Proud naman. Ewan ko. Tapos nadala ko siya nung college ako na nagkaroon na ako na yun nga, may mga kaibigan ko na-discover, hindi naman na-discover, pero nalaman nila na marunong akong sumayaw. So, sinama nila ako. Kaya yun, nagkaroon kami ng grupo no ng tinatawag ay Angkla Boys. Angkla is like anchor. Kasi ano kami, yung school namin is Mariners Polytechnic Colleges. Ano siya? Alam mo na, pag Mariners, pag Marino, may anchor, may Angkla. Kaya yun ang pangalan ng namin, grupo namin nun. Tapos, syempre, ngayon na, graduate na ako, ganun na. Iba kasi yung, dati kasi wala kang pera eh. Kung ano lang yung meron ka, yun lang yun. Tapos, andun yung feeling na, oh my God, yung kaklase ko may ganitong laruan. Ako wala. Yung kaklase ko may console na ganito, like Game Boy. Ako wala. Kasi nga hindi naman kami mayaman. Hindi naman po kami middle class. So, mahirap lang talaga kami nun. So, yung childhood ko nun, parang okay naman siya. Kaso lang, andun yung feeling na syempre it's part of pag sa sobrang hindi naman sobrang inggit pero hindi yun mawawala sa isang bata na may inggit ka na hindi mo kayang bilhin yung mga kung ano man meron, hindi mo kayang bilhin kung ano man meron yung mga ibang mong kaibigan or kaklase kasi nga iba yung status ng buhay nyo, like ganon. So, ngayon na malaki na ako, sorry, pero para mapasaya mo yung inner child mo, kailangan mong, naisip ko nun, maybe I need to give importance sa childhood ko, inner child ko. So, sabi ko, siguro kailangan ko namang pasahin yung inner child ko na noon, yung mga noon na hindi ko nakuha. Baka sakali naman ngayon, paunti-unti makuha ko siya. Like, ngayon na malaki na ako, yun, dream ko noon, mag-build ng sarili kong CPU. And now, I have it. Parang, nung nangyari yun, sabi ko, na-fulfill ko yung isa sa mga pangarap ko na magkaroon ng sariling computer set, magkaroon ng monitor, 2 monitors. Now, I have 2 monitors. I have Sony CVE10 here. Yan yung camera ko. Tapos, meron akong Shure mic, Vocaster na audio interface. And then, meron akong SteelSeries na keyboard.
And then ito mumurahin lang to guys. Itong ano ko. Para lang. Pero maganda siya. Hi-fi something earphone. Hi-fi earphone siya. Maganda siya. And then like a mouse na maganda. Basta ganun. Parang nung nagkapera ako, parang sabi ko parang gusto ko namang i-treat yung inner child ko noon na hindi niya nakuha kung ano man yung gusto niya makuha noon. Parang ganun. So, kaya sabi kong very important sa akin yung inner child ko kasi nung bata ako, hindi ko kayang bumili ng Pokemon cards. Now, nung nagkapera ako noon, oh my God, ang gastos ko sa Pokemon cards. Like, sorry to say, pero sobrang gastos ko noon sa Pokemon cards. As in, hindi ko pinalampas ang ano. Gastos ako ng gastos noon. Para lang para maitit ko lang ba yung inner child ko. Parang ganun. As in, gumastos ako, na-fulfill ko naman. Pero, mamaya pag-usapan natin yan, may negative effect din kasi pag sumobra, di ba? Yun. And then, basta pag may nakikita ako ngayon na yung mga things or yan na hindi ko na nakuha noon nung bata pa ako. Pag nakita ko siya at naging interested ako, sinasabi ko sa sarili ko na one day mabibili ko rin to, parang ganun. Pero ngayon mamaya ikwento ko sa inyo yung negative effect ng ng sobra sa inner child naman. Tapos, basta inaalagaan ko yung inner child ko. Yun nga, minsan kasi doon na papasok sa yung inner child ngayon, doon na papasok yung hobbies, therapy mo, sa sarili mo, and then yung simple joys mo, yun na yun na yung mga gusto mo noon, tas pag gusto mo pa rin siya ngayon, parang nagiging hobby mo na. Naging hobby kong mag-collect ng Pokemon cards na sobrang dami. Holy. As in, ano kasi siya hindi positive siya nung una, kaso lang negative. Kasi napasobra ako ng bili. Parang ganun. Which is, ang kinalabasan nun hindi maganda. At hindi ko na rin sasabihin kung magkano yun. Basta, ganun nangyari. Yun, yung pag nasobrahan yung hobby mo, minsan toxicated na, kailangan mong itigil talaga Kailangan mong explain sa inner child mo na hindi naman dapat lagi mong binibili yung mga gusto mo. Yun, pera na lang kung importante siya. At yun, nung nasobran ako ng bili, I started selling my Pokemon cards, parang ganun. Pero hanggang ngayon, yung mga valuable na Pokemon cards sa akin, stay pa rin siya. Katulad nito guys, pakita ko sa inyo. Ito. Yan. Kung makikita nyo to, parang sasabihin nyo lang, ay, simple lang to, Pokemon cards. So, ito ay isang gray felt hat na Pikachu at isang pintor ba? Yep. Isang artist po ang gumawa nito. At nakuha ko to like wala. Libre. Basta may pinurchase ka lang kung magkano at paunahan to. Nung nakuha ko to now, ang worth niya po guys ay almost $400 na. Raw pa lang. Wala pang grade. So yung mga ganito, yun yung masabi ko na, ay, eto, okay na ako dyan. Pero yung ibang cards, maybe I need to sell it. Nag-Funko Pop din pala ako kasi sabi ko, oh my God, ang sarap siguro ng Funko Pop. Which is, I'm a Marvel fan. As a Marvel fan, I collected some of the Marvel Funko Pops na sikat. And then, yun din, napasobra, pa isa-isa, umabot ng 100 plus yung
yung Funko Pops ko. So I started selling it too. Ganon. Hanggang sa may ititira ka talaga na valuable na Funko Pop. Like, para sa akin, hindi yung, siyempre doon na rin yung high value. Pero meron din sa akin yung mga tinitira ko, yung mga niregalo sa akin. Para sa akin, priceless yun. Para sa akin, may sentimental value yun. Parang ganun. So, hindi ko yun isi-sell at i-keep ko yun. Parang ganun. Aalagaan ko yun. So, yan. And then, ano pa ba? Ngayon, ano rin pala ako. Nagkahilig din ako sa headphone. Kaya kung makita nyo guys, ito. Yan, mga headphones. Nagustuhan ko siya ng, ewan ko ba? Wireless. I have wired headphone here too. At lahat po siya ay Razer. Razer brand na headset. Ewan, ang dami ko na eh. Ewan ko, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dito. Hindi ko naman pwedeng ibenta. Kasi gamit na. Hindi naman yan katulad ng mga laruan na, di ba? Tapos, ano pa bang pinuputok ng butsi ng inner child ko ngayon? Ngayon, wala na. Kasi kung pag-uusapan natin about computer, yung mga, halos lahat na nabili ko at hindi na rin importante yung ibang accessories. So, ano na lang ako, okay na ako doon. Ngayon, natutunan ko na kung paano maging kontento. At, yun nga, pati yung inner child ko, nagkaisa na kami ng inner child ko na wag nang pabugso-bugso ng bili. Pag-isipan na muna kung kailangan ba talaga, kung may alternative naman doon, kung wala talaga at kailangan naman talaga, yun, tsaka lang bibili. Pero kung may alternative naman, na pwede naman ganito muna, okay lang yun. Kasi, darating naman yung time na bibilhin mo pa rin yun para mano mo pa rin yung inner child mo, di ba? Nang hindi ka sobrang gagastos, di ba? So, wala eh. Talagang, ang, ang masabi ko lang talaga ang sabi ko sa inner child, sa inner child ko, yung, noon, sabi ko na sa kanya na, tama na. Maging kontento ka naman. Kasi, sa totoo lang guys, marami pa rin akong hindi na nakukuha. Marami pa rin hindi nakukuha yung inner child ko na gusto niya pa rin. Pero syempre, ibibigay ko naman yun pero in the right time, parang ganun. Taka pag may extra. Hindi pwedeng sahod na, bili na ako. Nope. Right now, I have a family. Syempre, priority ko family ko. Bago yung sarili ko, yung inner child ko. Yung inner child ko, second priority ko lang yan. And then, pag may extra, doon tayo bibili. Kailangan ganon. Tapos, yun lang, inner child ko ngayon, thank you kasi para sa akin kahit lumaki man akong hindi palalabas na bata. Kasi sabihin na natin lumaki ako sa gaming world. Lahat ng tao, hindi ako maintindihan kung bakit hilig mo sa games. Oy, guys, may nagsabi sa akin na yung mga naglalaro daw ng video game ay creepy. Which is, nasaktan yung inner child ko doon at nanggalaiti ako. Like, wala, sumabog ako nun. Parang kaming dalawa ng inner child ko, nainis kami. So, nakapagsalita kami ng talagang, namin. I just want to clear na not all gamer ay creepy.
Yun lang kasi yung ano noon na, ay, kaya yan ganyan. Yung mga ganyan, mga naglalaro-laro rin, hindi lumalabas ng bahay. Creepy yan, ganyan. Nah, did you know that ngayon sa mga pa-games-games lang yan, kaya mo nang, kaya, ano, pwede ka nang kumita, right? Come on. 2025 na. Hindi na tayo, hindi na tayo katulad noon na, accept. Respeto nyo na lang yung mga gamer, kung ano man, nyo. I respect everyone. So, respeto nyo yung mga gamer na hindi nyo lang talaga maintindihan kasi hindi nyo, trip yung game. Parang ganon. Pero para sa amin, yun yung kasiyahan namin eh. Yun yung pag-stress kami, doon namin nilalabas. At sa paglaro namin, naiibsan yung lungkot namin, yung stress namin, 'di ba? Na ilalabas namin sa game. Dami mong matututunan din as a gamer. So, yun nga. Kayo guys, kamusta yung nyo? Inner child nyo? Okay ba? Masaya ba? Inaalagaan nyo ba yung inner child nyo? Tahimik lang ba yung inner child nyo pero nandyan? Nasasaktan ba siya kasi nagbago ka na? Or hindi mo pa siya nakakausap, hindi mo pa siya in-entertain? Kawawa naman. Kung ako sa inyo, ano, bigyan nyo ng pansin yung inner child nyo. Ako kung may sasabihin ako sa inner child ko, ang sabi ko lang, thank you. Kasi dahil sa'yo, naging maganda yung, maganda yung memories ko. At hindi ako nagsisisi kung ano man ako ngayon. Parang ganun. So, alam kong marami pa rin akong pagkukulang sa'yo. Alam ko naman na maintindihan mo rin naman na hindi ikaw yung top priority ko, pero darating tayo dyan na pag may time, I'm here. I'm here for you. Sabay tayong maglalaro. Sabay tayong tatawa. Sabay tayong iiyak. Sabay tayo sa lahat. Guys, ito pa pala. I'm anime fan too. Thank you kay Kuya Jesse kasi binuhay niya ulit yung pagiging anime lover ko. So, thank you Kuya Jesse. So, kaya yun. Ngayon, ang dami kong pinapanood na anime. As of now, sasabihin ko sa inyo yung mga pinapanood ko. So, ngayon, Sakamoto Days, Netflix, available. And then, simulan natin sa Kaiju number 8. Then, Dandadan, Scoop Up, as an adventure, parang ganon. And then, Tugen Anki. Ano pa ba? Welcome to the Outcast Restaurant. Yun. Maganda yun. Parang sa, kung pahinga muna tayo sa action. Parang yan. May action din doon, pero more on about sa pagkain kasi yun. So, ano yung hilig nyo nung kabataan nyo? And ang tanong ko, trip nyo pa rin ba? Trip nyo pa rin ba yung yung kung anong hilig nyo yung kabataan nyo? Yun. Sana nagkakasundo kayo ng inner child mo. 'Di ba? Kasi kung magkasundo kayo, di win-win 'yan. Pero kung hindi, medyo mahihirapan tayo diyan. 'Di ba? So, siguro hanggang dito muna yung episode natin. Bago tayo matapos, shout out ko muna ang aking butinging kaibigan dyan sa San Jose, California. Mel, shout out sa'yo. Shout out din dyan sa mga friend natin dyan sa LA na si Jabeth and si Michael. Yan, shout out sa inyo.
And then, hindi ko makakalimutan ang soon-to-be husband and wife. Si Boss Ray and si Joy. And yun, shoutout sa inyo. Siyempre, huwag na lang kalimutan ang ating mga pinapakinggan. Guys, kung bago lang kayo dito, ito yung mga pinapakinggan kong podcast. Unang-una, The Cool Pals. Yun. Number 1 comedy podcast in the Philippines. Yun. And then, pinapakinggan ko rin Bago Matulog with Red Oliero and Arden Bernardo. Wakididu. And then, syempre, doon naman, ito, doon tayo sa mga pangmatalino naman, intellectual wall with Victor Anastasio. Yun, pinapakinggan ko yun. And then, syempre, taga Bicol Podcast, shout out sa inyo. Dahil sa inyo ay wala akong podcast. Diba? Shout out sa iyo, Tin, Bon, and Christoph. Shout out sa inyo. Yun. Maybe, hindi pa siguro right time kasi na parehas tayo ng Hindi pa tayo parehas ng schedule. Pero, alam kong magre-record ulit at magre-record pa rin tayo ng Taga Bicol Podcast. And alam kong, yun, pakinggan nyo rin guys, Bon and Teen Podcast, bagong podcast nila. And then, syempre, huwag nyo kalimutan, itong pinaka-the best, Pinoy Memeology Podcast. Pinoy Memeology Podcast na pinapangunahan ni Nakwan, Cancer PH, and Lawrence. Shoutout po sa inyo mga bossing. Thank you. Dahil sa community nyo, yun, thank you sa community. Siyempre, sama na natin dyan si Tito Phil. Thank you, Tito Phil. Next time, Tito Phil, kahit tayong dalawa. Record tayo ng podcast. Yun, thank you. And syempre naman, ang ating online Mars dyan, si The Original Podcast Martina. Yun. Sana ang masabi ko lang kay Martina ay maganda yung recording niya. Sobrang ganda ng recording ni Martina. Very raw. As in, ito talaga yung, di ko alam paano niya nagagawa yun eh. Ako kasi, titigil ako. Iniisip ko kung paano sasabihin ko. Pero siya, diretso, kwento dito, kwento doon, parang ganun. Sana matutunan ko yun. Dami pa naman na ng ni Martina ngayon, episode. Habol tayo kay Martina. Yun. So, huwag niyong kalimutan guys. Follow niyo ako sa Facebook page ko, Gagi Podcast with Linus. Yun. And then, huwag niyo rin kalimutan, follow niyo yung Spotify ko, Gagi Podcast with Linus, and also yung YouTube ko, which is Linus Toriano. Tapos open and close parenthesis yun, Gagi Podcast. Yun. Sana thank you. Thank you sa mga new followers, listeners natin dyan, or viewers natin dyan. Thank you sa inyo. Kasi, yun. Actually, kahit hindi mataas masyado yung Kasi nagsisimula pa lang ako eh. Anong episode pa lang ba ako? Episode 9 ko pa lang ba to or 10? Pero masaya na ako sa mga na may nakikinig. Lalong-lalo na yung mga masasabi nating na the OGs na hindi siya hinugot sa ibang podcast na listeners, parang ganun. Nagsimula talaga siya dito. Yung parang na-discover lang. Thank you po sa inyo. Yun. Sana supportahan nyo pa rin po ako. Wala po akong hinihinging pera. Ito po yung pala yung Gcash ko. Joke. So, hanggang dito na lang guys. Ang masasabi ko lang po ay kung ano man yung iniisip nyo ngayon, kung ano yung problema nyo, lilipas din yan. Lahat ng problema may solusyon. May time para sa lahat ng bagay. Perfect timing. Yun.
Yun lang naman guys. Hanggang dito na lang. Medyo, tingnan natin. Comment nyo guys ulit kung kumusta yung audio natin. Sana. Ulit-ulit. Happy birthday, Kel. Thank you. And then, yun lang. Hanggang dito na lang guys. Magpapaalam na ako. Di ka alam kung paano tatapusin to. Pero hanggang doon na lang. Bye guys. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, rate at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Pagkikin ng utak, wag mo puso. Listen responsibly, lagi ka rin eh. Gago pa ako. Malamang.